Samahang pinagtibay na ng panahon. Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa MBC Network News. 2017, sinalubong ng taas presyo ng mga produktong petrolyo. 2,000 aumento sa SSS pension, delikadong mapurnada. Mga nabiktima ng paputok, bumaba sa takot kay President Duterte. Sa trending news, PNP chief natakot sa goodbye de Lima. Sa good news, karagdagang trabaho para sa mga Pinoy, asahan sa taong 2017. Sa hashtag Throwback Story 2016, mga lider ng mga kaliwang grupo nakapasok sa Malacanang. Ilang lider aktivista iniluklok sa posisyon ng gobyerno ng Pangulo. Sa news coverage, Pony Up Daddy na invento. Sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa pangmaril sa nightclub sa Turkey, umakyat na sa 40. Sa Game Now, Nunes napanatili ang UFC Bantamweight Championship. At sa showbiz, paglilip-sync ni Mariah Carey sa kanyang New Year's performance, pumalpak. Buong mundo. Samahan niyo ako sa kalahating oras ng ating balitaan at narito ang mga detalye ng ating mga balita. Nako, ito naman na New Year na New Year. Sinalubong ang 2017 ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kung magkano ang naging dagdag presyo, alamin natin sa report ni RH48, Sheila Edubas. Sinalubong ng oil price increase ang unang linggo ng 2017. Batay sa pagtaya ng source sa industriya ng petrolyo, naglalaro sa 40 hanggang 60 centavos ang posibleng itaas ng presyo ng diesel at gasolina. Ang nakaumang nataas presyo ng produktong petrolyo bukas ang magiging unang oil price increase sa taong ito. Pero nagpatupad din ng malaking taas presyo sa liquefied petroleum gas ang mga kumpanya ng langis. Inanunsyo ng Petron na tataas ang kanilang gasul at Fiesta gas ng 45 pesos and 65 centavos kada 11 kilong tangke, epektibo January 1 at 2 pesos and 32 centavos kada litro naman sa presyo ng kanilang Extend Auto LPG. Kasunod ng pagtaas ng contract price ng LPG sa world market. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, ito isa pang malungkot na balita sa mga pensioner naman ng SSS. Posibleng hindi na naman daw matuloy ang dagdag na 20,000 piso na aumento sa pension. Kung bakit ito posibleng mapurnada, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia.
Delikadong mapurnada ang 2,000 pisong dagdag na pensyon sa Social Security System kasunod ng pahayag ng Pangulong Duterte na mahirap itong ipatupad. Mistulang nasa death row ang nakabinbing joint resolution ng Senado at Kamara dahil sa sinabi ng Pangulo. Humingi ng paumanhin si Duterte sa mga pensioners ng SSS dahil hindi nito mapipirmahan at maipatutupad ang dagdag na pensyon ng mga miyembro ng SSS. Sinabi ni Digong na mahaba ang debate sa issue pero mismo economic managers ng gobyerno ang nagsabing hindi ito kayang ibigay ng SSS. Idini ng Pangulo na kung siya ang masusunod ay ibibigay niya ang aumento sa pensyon pero hindi ito pera ng gobyerno na baka masimot kapag nakompromiso. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, bumaba ang bilang ng mga nabiktima ng paputok kumpara noong mga nakaraang taon at ayon sa Department of Health or DOH dahil ito sa takot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kung gaano kalaki ang bilang ng mga nabiktima ng paputok, alamin natin sa report na ito. Naniniwala si Health Secretary Pauline Ubial na bumaba ang dami ng mga naputukan sa pagsalubong ng New Year dahil sa takot kay Pangulong Duterte. Ayon kay Ubial, malaki ang epekto ng takot kay Duterte kaya malaki ang ibinaba ng bilang ng firecracker injuries sa pagsalubong sa bagong taon. Bumaba ng 60% ang dami ng naputukan sa pagsalubong sa 2017 na naitalang pinakamababa sa loob ng 10 taon. Sa report ng DOH, umabot lang sa 350 ang nabiktima sa paputok kumpara sa 10 taong average na 1,000 kung saan 348 ay naputukan habang 2 naman ang nakalunok ng lusis. Today, January 1, 2017, a total of 350 fireworks-related injuries were recorded by the 50 DOH Sentinel sites. This is 60%, wagi, 60% lower than the 5-year average of 2011 to 2015. And lower also by 60% as compared to the same period last year. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. At mula sa magandang balita, ito masamang balita na naman na siyam ang kumpirmadong biktima ng indiscriminate firing sa buong bansa sa pagsalubong sa bagong taon. Kung ilan ang taon ng mga nabiktima ng ligaw na bala at kung sino-sino ang mga ito, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH48, Sheila Edubas. Sa kabila ng matinding babala ng PNP laban sa indiscriminate firing, may nagpaputok pa rin ang baril sa pagsalubong sa bagong taon. Kinumpirma ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na siyam ang tinamaan ng ligaw na bala sa buong bansa sa paghiwalay ng taon. Kabilang sa tinukoy ni de la Rosa na nabiktima ng indiscriminate firing, ang isang 16 na taong gulang na binata sa Quezon City na tinamaan ng stray bullet habang nanunood ng fireworks display. Isang 15 years old na babae naman ang tinamaan ng ligaw na bala sa ulo sa Malabon City, habang isang 49 years old na lalaki ang isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa katulad na kaso. 2 kaso naman ng stray bullets ang naitala at isinugod sa Taguig Pateros Hospital. Ayon sa PNP Chief, sa 9 na kaso ng stray bullet ay isa ang namatay sa Metro Manila pero hindi na siya nagbigay ng ibang detalye. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng report. Masiglang ekonomiya inaasahan ngayong 2017. Ibabalitain sa atin ni RH14, Leth Narciso Abinanes. Maghahatid daw ng masiglang ekonomiya ang mga aktibidad sa Pilipinas ngayong taon. Tinukoy ni Albay Congressman Joey Salceda ang 12 economic events ngayong 2017, kabilang ang ASEAN Chairmanship ng Pilipinas. Gayon din ang paglulunsad ng 2017-2022 Philippine Development Plan. Nakikita rin ni Salceda na maaaprubahan na ang emergency powers para masolusyonan ang traffic crisis. Binanggit rin ito ang nakatakdang pagpapatibay sa tax reform, acceleration and inclusion
na magreresulta sa pagbaba ng personal income tax ng mga ordinaryong manggagawa. Malaking bagay rin ayon sa kongresista ang mabubuong final peace agreement sa NDF sa usapin ng socio-economic reforms at ang paglikha ng Bangsamoro Authority sa pamamagitan ng legislasyon. Yan ang DZRH News, Let. Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Sa iba pang balita, patuloy na makakarinig ng mura ang taong bayan mula kay Pangulong Duterte. Ito'y matapos baliwalain ng Pangulo ang mga puna ng investors sa maanghang niyang pananalita. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, alamin natin sa report nagbabalik si RH09, Sunny Casulia. Binaliwala lang ng Pangulong Duterte ang puna ng investors na maanghang niyang pananalita sa publiko at kapag nagbibiro sa kanyang mga talumpati. Ayon sa Presidente, magtatrabaho siya na maigi kahit pa mairita ang mga negosyante sa paraan ng kanyang pananalita. Naniniwala si Duterte na hindi magiging sagabal ang kanyang pagmumura para maabot ng kanyang administrasyon ang mga naisin nito para sa bayan. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isa pang report. Dole nagbigay ng red carpet treatment sa mga OFW ngayong holiday. Alamin natin yan mula sa report ng RH06, Sherwin Bata Alfaro. Binigyan ng red carpet treatment ng Department of Labor and Employment ang mga nagsisiuwing OFW ngayong Kapaskuhan sa Ninoy Aquino International Airport. Taon ang ginagawa sa NAIA ang salubong o pamaskong handog sa mga OFWs kung saan tatlong masuswerteng OFW ang pinagkalooban ng premyo. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bebot Meldo III, ang mga OFW ay ang makabagong bayani ng henerasyon kung kaya't dapat kilalanin ang kontribusyon nila sa ating bansa. Pinagkalooban ng grocery items sa mga masuswerteng OFW mula sa Qatar, Kuwait at Abu Dhabi kasama ng mga OFW galing sa Taipei at Malaysia. Swerte naman na nakatanggap ng tig 50,000 na cash buhat sa Dole sila Antonio Rempilio Mendoza, isang matadero sa Kuwait, si Honarda Bonifacio Bagalion, domestic worker sa Malaysia, at Rafael de la Cruz Marasigan, isang cashier sa Abu Dhabi. Nakatanggap naman ng 32 inches flat screen TV sina Jomili Siobal Nanyong, isang caretaker sa Taipei, si Veronica Evangelista Fernandez at Marites Paz Hablodo, kapwa domestic helper sa Qatar at sa Kuwait. Yan ang DZRH News, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, ito ay isa pang balita, huwag magpaniwala po sa mga hula. Ito ang pahayag ng Simbahang Katolika sa mga taong nagpapahula tuwing maghiwalay ang taon. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, alamin natin sa report na ito. Pinaiiwas ng simbahan ng publiko sa pagkonsulta sa mga manghuhula. Ang mensahe ay mula kay Father Jerome Siciliano, Executive Secretary ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines Public Affairs Committee. Ayon kay Father Siciliano, maraming Pilipino pa rin ang naniniwala sa mga manghuhula tuwing naghihiwalay ang taon at kumukonsulta tungkol sa kanilang kapalaran. Sinabi ng CBCP official na ang hindi pinapayagan ng simbahan ang paniniwala sa hula dahil ang kapalaran ng isang tao ay hindi maaaring iasa sa pakiramdam ng manghuhula. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, puntahan na muna natin ang ating unang showbiz balita ngayong 2017. Catherine Bernardo hinula ang mabubuntis daw sa taong 2017. Alamin natin mula sa report ni RH43, Rocky. Malaki ang posibilidad na mabuntis ng wala sa oras si Catherine Bernardo. Ito ang naging hula ng tarot card reader na si Robert Rubin nang maging guest ito ni Boy Abunda sa kanyang show na Tonight with Boy Abunda. Ayon kay Robert, unexpected pregnancy ang posibleng mangyari kay Catherine at hindi umano niya sinasabi na plano ang pagbubuntis nito kundi hindi sinasadya. Sinabi pa nito na kung right side up ang lumabas na tarot ay plinano ito, ngunit upside down umano ang lumabas kung kaya't hindi ito sinasadya.
Dahil dito kaya't nagbabala ang nasabing tarot card reader sa dalawa na mag-ingat, lalo na kay Daniel kung ayaw nitong maging ama sa murang edad. Samantala, Pia Wurtzbach at Marlon Stackinger nag-enjoy ng gusto sa Hawaii. Abangan ang mga detalye mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At iyan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala ito tunay na nagtrending ang balitang ito. Ito naman, nakita nyo na bang magulat at matakot si PNP Chief Bato de la Rosa? Pwes, dito sa trending video na ito, makikita natin ang pagkagulat ng hepe ng kapulisan matapos akalaing sasabog ang hawak na paputok. Narito, panoorin natin ang trending video na yan. Trending ngayon sa social media ang video kung saan makikita si PNP Chief Bato de la Rosa kasama ang iba pang opisyal ng Philippine National Police na tumakbo papalayo sa isang paputok na tinatawag na Goodbye Dilemma. Nagsasagawa ng inspeksyon sa Pyrotechnic Center sa Bukawi, Bulacan ang kapulisan 2 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon nang hawakan ni Bato ang isang trianggulong paputok at nagbirong wala umano siyang kinalaman sa pangalan nito na Goodbye Dilemma. Madali namang napalitan ng takot ang tawanan ng mga pulis nang may lumabas na kulay gray sa hawak na paputok ni De La Rosa at akalain ng lahat na usok na ito. Aminado naman ang PNP chief na natakot siya at agad na tinapon ang paputok sa kalsada bago ito tuluyang binuhusan ng tubig. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Isang magandang balita sa ating pagsalubong ng bagong taon. Isa ka ba sa mga nawawalan na ng pag-asa na magkaroon ng trabaho? Huwag na mag-alala dahil sa taong ito, pangako ng DOLE, mayroon ng mga mababakante na trabaho at madadagdag para sa inyo. Alamin natin ang magandang balitang yan mula sa report ni RH09, Sunny Casulia. Tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE na mas maraming lokal na trabaho ang malilikha sa susunod na taon na makatutulong sa mga job seekers sa buong bansa. Ito ang sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III kung saan ay tutuparin anya ng pamahalaan na mas maraming trabaho ang malilikha sa taong 2017 at mababawasan ang pag-alis sa bansa ng mga overseas Filipino workers. Kasabay nito hiningi na rin ng pamahalaan ang tulong ng labor group na migrante upang magbigay kaalaman sa mga OFWs ukol sa mga programa ng gobyerno. Sinasabing prioridad ng DOLE ang implementasyon ng OFW Welfare and Protection Programs tulad ng paglilika sa mga distressed workers sa Saudi Arabia. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. At para naman sa ating hashtag Throwback Story 2016, para naman sa ating, or paano ba nakapasok ang mga pinuno ng mga makakaliwang grupo sa Malacanang at ano-ano nga ba ang mga hakbangin ng pamahalaan para mapanatili ang kapayapaan sa Pilipinas. Narito ang balitang hatid ni RH07, Henry Uri. Balikan na natin ang mga malalaking kwento ng 2016. Let's go back to the biggest stories. Throwback Stories. DZRH Year-End Report. Anim na buwan pa lamang, wala nang malagay sa pwesto ang Pangulong Rodrigo Duterte. Sandamakmak na ang mga kontrobersiyang kanyang nakaharap. Hunyo nang maupo siya sa pwesto. Kinausap niya agad sa loob pa mismo ng Malacanang ang mga lider ng makakaliwang grupo, kasabay ng pagtatalaga sa mga aktivistang sina Kapaing Mariano bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform, Lisa Masa bilang kalihim ng National Anti-Poverty Commission at Secretary Judy Tagiwalo sa Department of Social Welfare and Development.
Iniabot niya agad ang kamay ng pakikipagkasundo para muling isulong ang usapang pangkapayapaan kung saan ipinag-utos rin niya sa militar ang ceasefire o tigil putukan. Bagay na pinalaga ng ilan at napagbintangan pa siyang makakomunista, subalit ang paliwanag naman niya, bagamat naging miyembro siya ng grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan, isa lamang siyang sosyalista at hindi siya komunista. Bukod dito, hindi rin nagpapigil ang Pangulo sa maigting na kampanya niya sa ilegal na droga hanggang sa pangalanan na nito ang mga narco-general na sina General Marcelo Garbo, General Vicente Loot, General Joel Pagdilao at General Tinio bilang mga protektor umano ng ilegal na droga sa bansa. Pagsapit ng Agosto, lalo pang humigpit ng humigpit ang utos ng Pangulo sa PNP na ubusin ang mga user, puser at protektor ng salot na droga. Marami ang namatay at lumabas na rin ang salitang extrajudicial killing kasabay ng pagpapalutang ni Senador Laila de Lima sa isang nagngangalang Edgar Matubato na testigo umano sa involvement ng Pangulo sa mga patayan partikular sa Davao City noong alkalde pa lamang ang presidente. Bagay na patuloy namang itinatanggi ng Malacanang. Habang inuupakan siya ng kanyang mga kalaban, nagpatuloy sa pagtatrabaho ang Pangulo, kabilang na ang mga biyahe niya sa ibang bansa para ibida ang ganda ng Pilipinas at galing ng mga Pilipino. Subalit ang maituturing na pinakakontrobersyal sa ilalim ng kanyang 6 na buwan pa lamang na pamumuno ay ang pagmumura umano niya kay President Barack Obama. Matapos namang makisawsaw na rin ang Pangulo ng Amerika sa lumalalang problema ng illegal drugs sa bansa. Negatibo man at maraming nagagalit sa estilo ng pamumuno ng Pangulong Rodrigo Duterte, hindi rin naman maikakaila ang kanyang mga nagawa sa loob lamang ng 6 na buwan niyang panunungkulan, gaya ng libreng hospitalization sa ilalim ng Department of Health, libreng gamot sa ilalim ng DSWD, libreng tuition sa mga state universities and colleges. Nakalipat na rin ang libu-libong mga biktima ng Yolanda sa maayos na relocation site sa area ng Leyte. Nai-release na rin ang matagal nang nabinbing mga driver's license sa ilalim ng kanyang administrasyon. Nagkaroon din ng one-stop processing ang mga OFW at nawala na rin ang laglag bala sa NAIA. Ang napakagandang nangyari pa, nakapangingisda na rin ngayon sa Scarborough Shoal ang mga mangingisdang Pinoy na dati nang pinagbabawalan sa nasabing karagatan. Hinggil naman sa rehabilitasyon ng milyong mga drug addict sa bansa, may bago ng bukas na mega drug rehabilitation sa area ng Laur sa Nueva Ecija. At kung ang pagbabatayan ay ang testimonya na rin ng mga pangkaraniwang mamamayan na dating natatakot magyaot pa rito sa kalagitnaan ng hating gabi, ngayon panatag na raw silang nakapaglalakad sa kalye kahit 10 oras ng gabi. Para sa DCRH Throwback Stories 2016, mula sa Palasyo ng Malacanang, RH7, Henry Uri, naglilingkod sa pagbabalita. Throwback Stories DZRH Year-End Report. Pamilya ng gustong mag-bonding. Na-imbento na ang Pony Up Daddy. Kung paano ito nilalaro, alamin natin sa report na ito. Nauubos ba ang oras na iyong little kids sa electronic gadgets? Worry no more dahil siguradong mas kawiwilihan nila ang old-fashioned way of playing at hindi lamang puro sa gadgets sila naglalaro. Ito ang Pony Up Daddy. It's a fun way to horse around. Isa itong saddle na ikinakabit sa katawan ng isang grown-up individual upang magsilbing hawakan ng mga bata para sa paglalaro ng kaba-kabayuhan. Sa pamagitan ng Pony Up Daddy, siguradong mawawala ang atensyon ng inyong mga chikiting sa kanilang mga electronic gadgets. Magkakaroon pa ng great bonding ang kids and the parents.
Ang Pony Up Daddy saddle ay very easy to use at gawa sa pinakamatibay na materyales. Maroon itong 4 na design na mag-fit sa taste ng iyong mga anak. So go on and take a break from video games and expensive toys and play with your kids. Ang Pony Up Daddy saddle ay nagkakahalaga lamang ng $24.99 o katumbas ng 1,249 pesos and 50 centavos kung 50 pesos ang palitan ng dolyar sa piso. At yan ang ating news coverage. RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Bilang ng mga nasawi sa pumaril sa nightclub sa Turkey, umakyat na sa 40. Umakyat na sa halos 40 katao ang bilang ng mga namatay sa nangyaring pumaril sa isang nightclub sa lungsod ng Istanbul, Turkey. Ayon sa Turkey Interior Ministry, 21 sa mga biktima ang natukoy ang nationality, kung saan 16 sa mga ito ay mga dayuhan at 5 ang Turkish. Unang binaril at napatay ng suspect na nakakostume na Santa Claus ang police officer na nagbabantay sa Reina Nightclub. Itinuturing ng mga US official ang pangyayari bilang pinakaunang terrorist attack ngayong 2017. Samantala sa Vatican naman, Pope Francis nanawagan sa mga leader sa buong mundo na bigyang solusyon ang issue ng youth unemployment. Hinimok ni Pope Francis ang mga leader sa buong mundo na talakayin at bigyang solusyon ang issue ng youth employment. Sa kanyang year-end message, sinabi ni Pope Francis na isang henerasyon ang nabibiktima ng migration at kawalan ng trabaho. Kaugnay nito, sinabi ni Pope Francis na kailangan bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na mangarap at maipaglaban ang kanilang mga pangarap. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Nadepensahan ni UFC Bantamweight Champion Amanda Nunes ang kanyang titulo sa main event ng UFC 207 sa pamamagitan ng round 1 knockout. Sa loob lang ng 45 seconds ng unang round, na-knockout ni Nunes si former Bantamweight Champion Ronda Rousey gamit ang kanyang malalakas na suntok. Pinaulan ni Nunes si Rousey ng mga suntok hanggang sa nahilo na ito at napilitan ang referee na itigil ang laban. Ito ang unang pagkakataon na nadepensahan ang Bantamweight Champion mula pa noong natalo ni Ronda Rousey si Bethe Correia. Matatandaan na nakuha ni Holly Holm ang titulo mula kay Rousey pero natalo naman siya kay Miesha Tate. Samantalong natalo rin si Tate kay Amanda Nunes. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Isang palpak na pagsisimula ng kanyang taong 2017 ang nangyari sa singer na si Mariah Carey. Ito'y dahil pumalpak ang kanyang performance sa pagsalubong ng bagong taon noong Sabado sa Times Square, New York. Matapos ang kanyang unang performance ng awiting Auld Lang Syne, isinunod ni Mariah ang kanyang sikat na awiting Emotions kung saan doon na pumalpak ang kanyang paglilipsync. Sa pagsisimula pa lamang na nasabing awitin ay hindi na nakasabay si Mariah dahil ang reklamo nito, hindi gumana ang kanyang ear monitor dahilan para hindi umano niya marinig ang kanyang sariling kanta. Samantala, performance ni Mariah Carey sa pagsalubong sa bagong taon, umano'y sinabutahe. Abangan ang mga detalye mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At iyan ang aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Para sa lagay ng ating panahon ngayong ikalawang araw ng bagong taon, asahan ang kalat-kalat na pagulan ng ngayong araw ng Lunes sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng light to moderate rain showers at isolated thunderstorms ang silangang bahagi ng Mindanao, epekto ng trough of a low pressure area, habang ang northeast monsoon o amihan naman ang makakaapekto sa Luzon at Eastern Visayas. Magiging maulan din sa Cordillera, Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, gayon din sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Asahan din na maulap na papawirin na may isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila.
Samantala, nagpakita ang araw kaninang 6:21 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:39 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Sumayin nyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita at sa ngalan din ni Dennis Antinor Jr., ako po si Vien Dacles. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Bonding with